we understand you filed the case already, cyber libel against SAS Rogando Sasot. But could you give us a bit more detail as to ano po yung assertion o allegation o yung sinabi, binitawang salta ni Sasot, and where was it published? What social media platform po? Yes. May pinost specifically itong si SAS Rogando Sasot noong February sa Facebook at sa Twitter. Kasi mini-mirror ng Twitter yung Facebook post niya eh. Nauna yung Facebook saying na ako daw ang nagbigay ng bilyon-bilyon sa mga congressman para investigahan yung Mary Grace Piatos. Piatos. No? Tapos may sinasabi siyang the creation of demand and supply. Yes, ma'am. And then yung message, yung post na yan ay complemented by all other posts suggesting na may link ako kay Speaker Romualdez at bahagi ako ng pamumudmod ng pera sa Kongreso at nire-echo yan ng mga ibang collaborators ni Sasot. So may malicious intent na isali ako or idawit ako dito sa korupsyon na sinasabi nila. Ma'am Ayasat, kasi last night I took a look at Sasot's Facebook. She was saying na she doesn't even have Twitter, and she's insinuating na planted daw yung Twitter account. How do you respond to that po? Well, may sumunod siyang post doon acknowledging na yung main post na kino-question ko dito sa kaso ko na to ay inamin naman yung post niya, no? At hindi naman kailangan kung patunayan na sa kanya ba yung Twitter account or hindi, dahil pinost din niya to sa Facebook at ngayon ay may pag-amin na post niya mismo ito. Okay. So she acknowledges the Facebook post. Yeah. So wala nang question nung ownership or validity nung post na yon dahil siya mismo ang umamin sa Facebook na post niya itong statement na kino-question ko. Professor, are you also suing for civil liability? Criminal case po yung final ko kay Sasot. Kasi dalawang bagay, no? Una, kapag civil case kasi magbabayad pa ako kung na proportional dun sa inaasahan kong penalty sa kanya. Pangalawa, hindi lang po kasi ito simpleng lie na pinapakalat. Ang tingin ko po ay yung ginagawa ni Sasot, kriminal, gawaing kriminal, yung intentional na pagpapakalat ng disinformation at yung intentional na paninira sa mga taong nag-i-effort ituwid yung mga kasinungalingang pinapakalat nila. At ito ay hindi simpleng kasinungalingan lamang, kung hindi bahagi ng trabaho ng network nila as online supporters ni dating Pangulong Duterte. So, on that aspect, kaya ako nag-decide na ang case na ipa-file ko ay criminal case. Professor, ano ba yung gusto niyo makamit dito sa kaso na ito? Gusto niyo ba siyang makulong? Gusto niyo ba mag-pay siya ng damages? Gusto niyo ba siyang bawiin yung kanyang mga sinabi? So, in relation sa tanong ni Ami, anong nais niyong makuha dito sa pagsampa ng kaso na ito? Marami po akong gustong makuha sa pagsampa ng kaso ito. Unang-una ay gusto kong matuto ang mga tao na may tinatawag na accountability sa pagpo-post natin ng mga information sa Facebook. Hindi po sapat na sasabihin natin kung opinion lang. Kasi iba po ang opinion, iba ang pagpapakalat ng fake news, at iba ang disinformation, at iba yung lantarang paninira sa mga tao. Pangalawa, gusto ko rin pong malatag itong mga ganitong pagkilos na hindi lamang simpleng paninira sa isang tao, kundi concerted effort ng network nila na sirain at tirahin yung mga lumalaban sa pagpapakalat ng fake news. Actually, yung pangatlong pinag-iisipan ko sana ay yung responsibilidad naman ng mga social media platforms sa pagpapublish ng mga ganitong fake information. Pinag-iisipan pa po natin ito ngayon dahil tingin ko napakahalagang usapin nito sa diskurso ng regulation ng social media. So, pinag-aaralan pa po namin kung ano yung strategiya na gagawin natin dito. Kasi halimbawa, for Facebook, meron silang country office. So, do we sue yung country office as a publisher of this fake
information. So yun po yung mga pinag-aaralan natin kasi tingin po natin relevant din to sa policy aspect. Ma'am, I suppose you saw the TRICOM hearing on fake news and misinformation and disinformation. They're looking at the possibility of regulations, although wala pa namang pirme, but they're looking at the possibility of regulating content as well as platforms when it comes to social media. Your thoughts on that? Considering nga that kayo, tinamaan din kayo ng ganitong issue. Your thoughts on that? How far or how much authority should we give or leave to the people who are in charge to decide what is true and what is not? This is a very tricky situation. No? Kasi we are looking at existing policies right now. Meron tayong remedies but not sufficient in terms of addressing individuals who are intentionally spreading fake news. Kasi yung mga provisions ng penal code natin, isa, halimbawa, pagpapakalat ng maling information pero kailangan pinapackage mo to as news. So kung hindi mo siya pinapackage as news, hindi siya ma-cover ng provision ng penal code na yon. Pangalawa ay yung possible, itong libel or cybercrime, no? Hello, ma'am? Ang aspeto na itong mga ilang tao na intentionally nagpapakalat ng fake news, hindi mako-cover nung tatlong existing na batas na to. So tingin ko, importanteng ma-discuss yan. Kaya lang, kailangan din pag-usapan in terms of regulating social media kung ano ba yung oversight or accountability sa public. For me kasi very tricky kapag ka nagkaroon ng conversation sa regulation ng social media, sa regulation ng freedom of expression, at ang nag-uusap lamang ay yung business sector, yung platform, at yung government. And I've seen that, no? Hindi lang itong attack ni Sasa sa akin. Halimbawa sa TikTok, I have opinions, I have discussions regarding PhilHealth that TikTok muted. And ang sinasabi sa akin ng TikTok, the reason why they muted my videos is because of the music daw sa background. Okay. And i-record ko sa room na walang music. Walang music, no? At niresend ko uli sa kanila to tatlong videos na to, discussing issues of health. And yet they remain muted. So ang danger niyan is because social media represents a digital community. Ang position ko is all the rights that we are able to exercise in real life, we should be able to exercise in social media. But at the same time, there has to be a clear oversight or role from us, civil society or public, to make sure that there will be no collusion between government and social media in terms of regulating our freedom of speech. Kasi kung may collusion na ang government and the social media, easily they can control political discourse, framing of issues, and that is very dangerous. So sa conversation ng regulation na to, kailangan may malinaw na oversight and accountability ang civil society or publiko. Ma'am, I'm also reading right now yung post ni Sasot 18 hours ago. Ito nga, I think it's the same thing that you saw yung may screen capture ng post ng February 6. And we quote, I'm just quoting sa sobrang galit ni Shelo Magno kay Mary Grace Piatos, binigyan niya ng ilang bilyon mga congressman para hanapin ito. Economic prof nga, may demand, may supply. Pero ito po yung ito po yung parang pinapalabas niya with this post 18 hours ago na I suppose she's trying to imply na binigyan niyo ng pera yung congressman as a taxpayer kasi that's what she's saying now that's your money, Shelo, kanina pa ba taxpayer ka? Kaloka ka sa earth. So what she seems to be implying is that what she meant there was as a taxpayer, you gave billions to the congressman para hanapin si Piatos. I'm just trying to extrapolate from what she wrote here. I suppose she read the same thing. Well, Suhan ng libel, no? Pero saan ba pwedeng pumila para sa mga billion-billion na yan? Oo nga hinahanapan din ako ng anak ko Yan yung mga reaction kasi. Mga anak ko, hinahanapan ako na may billion-billion pala ako. Bakit ako kuripot sa bahay, diba? That's first. Second, yung unang post niya resulted in several hundreds of sharing, and comments from her followers attacking and implying that I'm corrupt, I'm
connected to Speaker Romualdez at bahagi ako ng pamumudmod ng pera. Yung sinasabi niya na yan, well, there's due process, di ba? I submitted my affidavit. She's free to submit her counter affidavit. Sa korte na lang siya magpaliwanag. But as far as I'm concerned, her original post is derogatory and was posted with malice. So sa korte na lang siya magpaliwanag. At least may due process, di ba? Hindi katulad ng mga ginagawa nila na kapag hindi na lang sila, yung sinusuportahan nilang EJK, yan. Di ba? Baka sanay sila dyan. Pero ngayon, at least, since given due process, para ipaliwanag niya yung kanyang mga social media posts. Although hindi Bro, kami... maliban kay Sasot, may iba pa ba kayong gustong kasuhan? Dahil I'm sure marami pang ibang bumabalat sa inyo. Opo. So actually, hindi ko kasi sila lahat monitor. So yung mga kaibigan natin online, sabi ko lang sa kanila kapag may mga nakita silang ganyang malisyosong mga post, itag lang nila ako. No? Kasi tingin ko, panahon na, para while we have freedom of expression, tingin ko kailangan din natin ilatag yung responsibilidad natin. Yung accountability sa kung ano ang pinopost natin online. Kasi napaka-vulnerable ng ating mga kababayan. Noong una, umaasa tayo na may sapat na kakayahan mag-distinguish, di ba, between facts and lies and fake news. Unfortunately, hindi. Because this conversation, fake news have been shaping how people view policy, how people view politics. No? Kaya kailangan maging proactive tayo sa paglaban ng disinformation. And for me, ito yung nakikita kong approach. Kailangan magkaroon na ng response dito sa mga taong intentional na nagpapakalat ng fake news. Ma'am, we're not lawyers, ha? We're not lawyers, pero I was wondering lang how this will go about it. If it moves forward, if your case moves forward, and ipatawag si SAS, does that mean that we're looking at an arrest warrant, if at all, for her to be returned to the Philippines from abroad? Actually po, may isang order ang DOJ na kapag may mga ganitong notice, mag-submit ng counter affidavit, mga initial hearing, kung mag-decide ang prosecutor na ituloy ito, lahat ay maaaring gawing online. Okay. Kaya wag magdala si SAS dahil nakita ko na sa post niya, nagre-reklamo siya na bakit daw Muntinlupa, hindi naman siya nakatira sa Muntinlupa as physical address. Kung gusto niya talagang sumagot dahil post naman siya ng post online, bigay lang niya yung email address niya, pwede siyang email ng prosecutor, ipunin niya yung mga posts niya at isubmit niya as counter affidavit, diba? Para sagutin niya yung mga pinaparatang sa kanya. Pero dahil out of reach nga siya, are you confident na magpo-progress tong kaso? Wala siya rito eh. Well, I think dahil valid naman, for me, may valid akong concern dito. Binibigyan siya ng karapatan ng korte na sumagot. Kung mag-decide siya na hindi sumagot, ay maaaring magkaroon ng resolution yung kaso. No? Kasi magiging unfair naman yon on my end kung just because she refused to respond, wala na yung kaso. So, it's her call. Kung gusto ba niyang bigyan ng puwang ang sarili niya na sagutin itong mga nilagay ko dito sa aking affidavit. At binibigyan naman siya ng pagkakataon ng korte na gawin yon. At may option siya na gawin yon online. So, nasa sa kanya na yon kung tatakasan ba niya o hindi. Itong mga sinasabi kong libelous post na ginawa niya online. Prof, wala ba siyang pillars para mag-usap, para mag-ayos, no? Wala ba siyang gano'n na pinapadala sa inyo? Wala naman, pero feeling ko kasi yung mga ganitong gawain, hindi sapat ang apology dahil napakalaki ng social cost yung impact na ginagawa nila na to. Dahil hindi lang naman to about me at hindi lang nila to ginawa sa akin. Ito ay matagal na nilang ginagawa at yung pagkakalat nila ng fake news ay napakalawak ng epekto sa ating lipunan. So for me, hindi po sapat ang apology dito. Ang importante dito ay yung acknowledgement at yung accountability at yung tapat na kaparusahan sa pagpapakalat ng fake news at yung pagiging active sa
trabaho ng disinformation. Okay. Okay, ma'am. Maraming salamat po for joining us this afternoon. Former Finance Undersecretary Professor Cielo Magno, thank you po. And Maraming good afternoon salamat po. po. Salamat, Thank you, Prof. Professor.